what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, sa tayo nang babalik muli mga babayan. At ito, ngayon pag-uusapan natin kung ano itong masamang nangyayari ngayon kay Tatay Digong dyan po sa Dahig mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan, i-click po ang like button dyan sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong suporta. One click, one view po sana tayo mga babayan sa mga supporters natin dyan. Maraming salamat po. Shoutout sa inyo. At ito na nga mga babayan, meron pong masamang nangyari dyan po kaya dating Pangulong Duterte sa Dahig mga babayan. Ano nga ba itong masamang nangyari na ito mga babayan? Dahil ito pong balita na to, talagang masama po ito para kay dating Pangulong Duterte. Ano sa palagay ninyo? Ito po kasing balita mga babayan na kung saan nag-aaway po itong si Hanilet at si Attorney Kaufman mga kababayan. Masama po yan dahil tila nagigiba po ang depensa o ang suporta dito kay dating Pangulong Duterte mga babayan. Diba? Tila baga nakakawalang nakakawalang pag-asa to mga babayan. Dahil nakikita niya na unti-unti gumuguho na po yung kanyang mga, kumbaga, ano tawag natin dito? Pundasyon, mga kababayan. Sabi dito, Kaufman itinangging nagpabawal kay Hanilet na mabisita si Digong, mga kababayan. Sabi dito ni Hanilet, please do not deprive us of asking legal opinions from other lawyers. Now, we acknowledge you as his lawyer. Maawa ka naman. I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya na family. Yun naman pala mga kababayan. Dahil ayon dito kay Hanilet, tila humahanap sila. May kinakausap silang ibang abogado. May kinakausap silang abogado sa kabila na ang abogado po ng dating Pangulong Duterte ay walang iba kundi itong si Kaufman. Diba? Siyempre parang insulto naman yung kay Kaufman mga kababayan na may kinakausap kayong ibang abogado bukod po sa kanya. So parang sinasabi ninyo na wala kayong tiwala kay Kaufman. Insulto yan. Sabi naman ni Kaufman, contrary to Ms. Avanceña's claims, visiting rights are not determined by counsel, but rather by the detention center authorities with the intervention of the judges when necessary. Kasi lumalabas sinisisi ni Hanilet itong si Kaufman. Dahil hindi na nga sila nakakabisita mga babayan. Medyo parang napaparanoid po ata itong si Hanilet ngayon. Ano ba yung nangyari na yan? Balikan natin mga babayan, Kasi ito, sabi dito, Roque, Hanilet pinagbawalang bumisita kay Digong, mga babayan. Pinagbawalan daw bumisita itong si Hanilet, July 31, 2025. Ibinunyag ni Harry Roque na hindi na pinapayagan si Hanilet Avanceña, longtime partner ni dating Pangulong Duterte, na bumisita sa detention cell sa ICC. Sa panayam ng Abante Radio, sinabi ni Roque na nalungkot si Avanceña matapos ipaalam na kansilado ang mga nakatakdang pagbisita niya kay Duterte noong Biyernes pati na noong Lunes at Martes ngayon Linggo. Grabe naman pala yung schedule nito mga babayan. Halos araw-araw bumibisita doon sa ICC. Kaya siguro to na nasita ng ICC. Bakit araw-araw ka nandito? Bakit araw-araw ka bumibisita? Antibay mo.
Wala pong opisyal na dahilan kung bakit na-cancel ang mga pagbisita na ito. No, mula nang huling nakadalaw si Ma'am Hanilet last Wednesday, mag-iisang linggo na walang dalaw at syempre hindi naman maalis sa pamilya na sila'y mabahala dahil 80 anyos na si Tatay Digong. Sa ngayon, si Duterte ay nakakulong sa The Hague, Netherlands at patuloy na inimbestigahan kaugnay sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. So mag-isang linggo na raw na walang dalaw si Hanilet. Anong klaseng dalaw ba yan, mga kababayan? Hindi natin alam kung anong dalaw yan. So dito, mga kababayan, malinaw na hindi si Kaufman, pero parang sinisisi niya ni Hanilet, no, nakagagawa ni Kaufman yung naging desisyon ng ICC. Parang sinasabi niya may kinalaman si Kaufman. No, nasisi pa si Kaufman, mga kababayan. Katunayan lamang, no, na sila mismo, no, ay walang tiwala dito kay Kaufman. Alam niyo, nakikita ko dito, mga kababayan, dahil medyo nakikita ko, no, medyo malapit, no, so itong si Attorney Harry Roque dito kay Hanilet. Baka lang naman, hindi ko naman sinasabi, baka bini-brainwash. Kasi hindi nga magkasundo si Kaufman tsaka si Harry Roque. No nakaraan, 'di ba, may patitsadahan yung dalawang 'yan, nagsasagutan 'yan Nagbabanatan 'yan Ito sabi ni Kaufman, itinanggi ni Nicholas Kaufman, legal counsel ni dating Pangulong Duterte, ang aksyon ng ang akusasyon ng common law wife ng huli na si Hanilet Abansenia, na siya umano ang nagpabawal dito na makabisita sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. No, itinanggi niya, mga babayan. Contrary to Ms. Abansenia's claims, visiting rights are not determined by counsel. No, hindi raw sila, mga babayan, ang nagdidesisyon yan, but rather by the detention center authorities with the intervention of the judges when necessary. No, yung detention authorities daw, mga babayan. Sa isang interview na in-upload ng Boljak TV nitong August 1, sinabi ni Abansenia na hindi na siya pinayagang makabisita sa dating Pangulong dahil sa phone conversation nila ni Duterte noong July 19, kung saan mayroon daw siyang sinabi tungkol sa kaso nito. Gate ni Abansenia, wala siyang sinabi tungkol sa kaso ni FPRRD dahil hindi naman daw siya binibigyan ng anumang impormasyon ni Kaufman kaugnay nito. I have nothing against you, pero please do not deprive us of asking legal opinions from other lawyers. We acknowledge you as his lawyer. Diba? Parang ininsulto kasi nila si Kaufman dito, mga babayan. Sino kaya? No, yung other lawyers na yan. Di kaya si yan? Hindi kaya si Harry Roque yan, mga babayan? I know you are protecting your lawyer practice. I don't know if you're trying to prove something, pero kami, we are concerned about the file, about the life of this man. No, concerned daw sila doon sa buhay ng dating Pangulong Duterte. Wala raw silang pakialam, no, dito sa lawyer practice ni Kaufman. At baka daw meron siyang gustong patunayan si Kaufman, mga babae. Maawa ka naman, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya na family. 110% sure na daw na may depression na si dating Pangulong Duterte. Depressed talaga yan. Lalo't nagkakagulo kayo, no, dyan sa kaso na yan. Diba? Lalo't nakikita niya, no, na nag-aaway-away kayo. Diba? Kasi nakikita ng dating Pangulong Duterte yung depensa tsaka yung dating yung asawa nag-aaway. Diba? Tapos itong si Abansenia naman, humahanap ng ibang abogado. No, kumakausap sila ng ibang abogado. Siyempre, parang sinampal niya dito si Kaufman, parang ininsulto niya, mga babayan, doon sa kanyang ginawa. No? Kasi sinasabi ni ni Abansenia, wala kaming naririnig tungkol sa'yo, no, tungkol sa kaso.
ng dating Pangulong Duterte. Kumbaga nag-aalala sila, mga kababayan. Wala silang naririnig kay Kaufman eh. No, parang hindi nila nakikita kung ano yung ginagawa. Siguro si Kaufman, no, tahimik lang na gumagawa ng kanyang trabaho. At siguro etong si Kaufman, na-stress na rin yan, mga kababayan. No? Siguro mahanap na lang, baka lang baka, hindi natin sinasabi, no? Baka umahanap na lang ng paraan na itong si Kaufman dahil sigurado, baka alam niya na walang panalo yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Diba? Pwedeng ganun eh. No? Siguro nakikita niya, naku po, walang ano to, hanap na lang tayo ng ibang paraan. No? Para tuluyan nyo na akong tanggalin dito sa kaso na to. No? Para hindi na ako masisi. Baka maging kasiraan ko pa to. Wala kinuha na niya yung kaso. Ano magagawa natin? Kumbaga, sumabit na siya eh. No? Dawit na siya doon sa kaso eh. Naging abogado na siya eh. Diba? Ang problema siguro, late na niya nakita na mukhang mahirap depensahan tong tao na to. Unti-unti, nasisira na yung kanilang depensa, mga babayan. Tapos nakikita niya, yung mga supporters ni dating Pangulong Duterte, unti-unti, nasisira na rin. Diba? Tapos yung ibang mga supporters niya, may mga nasisira ang ulo na rin. Maalala natin, nag-aaway to si Kaufman at saka si Harry Roque dahil diyan sa kaso na yan. Dahil ang gusto ni Harry Roque, no, mapabilang siya. Diba? Sa defense. Kaya lang di siya pinakinggan ng ating Vice President. Dahil siguro walang tiwala sa kanya. Siguro, no, ang kinakausap na itong si Avancenia, si Harry Roque, mga babayan, kaya hindi pa umuwi ng Pilipinas. Baka nag-iisip pa. Okay, so ano masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion na ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.